Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Halos matatapos na po ang isinasagawang interview ng Judicial and Bar Council sa mga aplikante para sa susunod na magiging ombudsman. Ayan, so ang termino nga po ng isang ombudsman ay 7 taon. So ibig sabihin sa 2028, pagkatapos po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., ay mayroon pa pong 4 na taong nalalabi para sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kaya ganyan po ka-powerful ang posisyon ng ombudsman. Ito pong opisinang ito ay independent, no? Hindi po ito under ng judiciary, hindi po ito under ng executive, hindi rin po ito under ng legislative department of the government. Mayroon po itong kakayahang imbestigahan ang kahit opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga high crimes and corruption issues hanggang sa plunder, sa pakikipagtulungan at pakikipag-collaborate, no, ng ombudsman sa sandigan bayan. Yan po ang ikot o galaw ng ombudsman, kaya napaka-powerful. At syempre, ngayon nga po ay halos matatapos na ang interview na isinasagawa ng Judicial and Bar Council. So paano nga po pinipili? Yan, so panoorin po natin at pakinggan ang video na ito dahil tayong mga mamamayan, tayong mga private citizen ay maaring makipagtulungan sa Judicial and Bar Council para piliin kung sino ang narapat at nararapat, no, na magiging susunod na ombudsman. Ang unang step ay ang pagsusumite ng mga requirements at interview na isinasagawa nga ng Judicial and Bar Council. So napanood natin doon, isa sa mga nandoon ay ang abogado, yan, si Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Okay, so hindi ko po kilala yung iba na nandoon sa interview. Okay, ang maso-shortlist po ng Judicial and Bar Council ay kanilang i-endorse, no, sa Office of the President. Okay, so tama po, no, ang Pangulo po ang mamimili sa mga endorsed candidates na nakapasa o na shortlist po nila. Dalawa lamang po ang magiging resulta ng desisyon ng Pangulo. Kung wala po siyang napupusuan o pinipili sa mga na-endorse sa kanyang opisina, ay magsasagawa muli ng interview ang Judicial and Bar Council hanggang sa mayroon po siyang mapiling tamang aplikante. Okay? So yung mapipili po niya, mga kaibigan, ang susunod na magiging ombudsman. Okay? Tayong mga mamamayan o private citizen ay maaaring makilahok at makipagtulungan sa Judicial and Bar Council sa pamimili nga kung sino ang susunod na ombudsman. Okay? So ibig sabihin niyan, bago po nila i-endorse sa Pangulo ang mga nakapasa o na shortlist, maaari tayong magbigay ng ating feedback, comment sa mga aplikante. Kaya panoorin po ninyo yung interview na isinagawa ng Judicial and Bar Council. So halimbawa, September 2 ay na-interview na nga po ang DOJ Secretary na si Jesus Crispin Remulla. Ayan. So panoorin po ninyo, pakinggan po ninyong mabuti kung ano po ang kanyang mga naging tugon, naging sagot sa mga maiinit at talaga namang napakahihirap na katanungan. Alright? So, pumunta lamang kayo sa jbc.judiciary.gov.ph jbc.judiciary.gov.ph. Ayan. So, sagutan lamang po ninyo ang survey. Once you answer the survey, ito po ay lilikumin at iipunin po ng Judicial and Bar Council at kanilang titimbanging mabuti ang ating mga
naging tugon o feedback doon sa kanilang mga tanong. Ayan, so mahalaga po na maging objective po tayo. Tandaan po natin na ang isang ombudsman dapat ay walang kinikilingan. Dapat hindi po ito yung opisina na maaring masuhulan, maaring maimpluwensyahan, dahil hindi po ito tumatayo, no? Dahil sa mga congressman, hindi po ito tumatayo dahil sa kung sino man. Hindi po ito tumatayo dahil sa NBI. Ito po ay napakataas na posisyon na dapat ay walang kinatatakutan dahil maaari nitong banggain ang kahit sinong opisyal ng pamahalaan, kahit na po ang Pangulo kung nagkasala. Ayan, so ganyan po ka-powerful. So alam naman po natin mga kaibigan na marami pong nagkalat na mga issue ngayon sa ating bansa. Napakahalaga po na ang susunod na magiging ombudsman ay wala talagang kinikilingan sapagkat marami pong naka-file na kaso sa ombudsman. Unahin na po natin dito yung pending case na isinampa ni Senator Amy Marcos laban sa mga opisyal, no, ng pamahalaan na involved sa pagpapadakip at pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At syempre, itong maanumalyang flood control projects, ayan. So napakahalaga po dahil maaaring ma-involve dito ang mga kongresista at ang mga senador. Ayan. So alam naman po natin ngayon pa lang ay marami na sa kanila ang involved at nandyan nga po si dating Congressman Zaldico. Ayan, involved din daw po dito si Senate President Chis Escudero, Grace po, Martin Romualdez at iba pa. Okay? So, para sa kaalaman ng lahat, uulitin ko lang, merong ibang mga senador na involved din po dito sa flood control project. So, unahin na po natin yung sa La Union. Ayan. So, alam naman natin na mayroong 61 total of infrastructure projects sa La Union. Ang halaga po ng proyektong ito, mga kaibigan, ay nasa 876 million pesos na inililing po sa pangalan naman ni Congressman Paulo Ortega. Ayan, si Paulo Ortega po ay isa sa pinakamaingay na kongresista at talaga namang crying babies. Ayan, kasama po sa crying babies para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero dahil bigo po silang gawin yan, ay ito ngayon lumalabas na ang kanilang mga baho. Okay? Pangalawa po sa mga congressman na involved po dito sa infrastructure and flood control projects, si Congressman JJ Suarez. Ayan. Si Congressman JJ Suarez o yung kanilang tinatawag na Tatak Suarez, ayan, sa Pagbilao, Quezon at Timonan, ayan, sa parteng Quezon area. Quezon province po ito ha. So, meron pong mga proyekto para sa mga daan, ayan, sa mga highways. Ang inilipat po ng kanyang party list na kung saan ang nominee ay siyempre yung kanyang asawa. Ayan. Ang halaga lang naman mga kaibigan ng infrastructure and road projects na ito, mga kaibigan, nasa 2.077 billion pesos. Inilipat po ito ni JJ Suarez at ng kanyang party list sa ayuda. Ayan. So, sabi na nga sa inyo ayuda. At syempre, isa pa po sa mga involved din sa mga infrastructure projects ay ang isa pa rin congressman na talaga namang napakaingay noong panahon po na pinag-uusapan ng impeachment ni VP Sara. Ito po ay si Congressman Rog Gutierrez. Ang kanyang pamilya na mayroong infrastructure projects ay nakakuha po ng proyekto sa DPWH. Ang halaga, 2.7 billion pesos. Okay, 2.7